I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Today is 27 July 2026. Nako po. Ito halatang halata na talaga si Cayetano na talagang hindi na magpapapigil sa kanyang paninira sa Marcos administration. Dahil dito mga kababayan, bukas ay ika-4 na suna yata ng ating Pangulo o ikalima, no? So, I think bukas ay suna po ng Pangulo alas 4 ng hapon, ano? So, ito si Peter Cayetano, magsusuna rin siya. Bakit? Kukontrahin niya mga kababayan ang suna ng ating mahal na Pangulo. Itong mga ito, no? Hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto nila mangyari, no? Well, isa lang naman yan is pabagsakin ng Pangulo. Ano? At nang sa ganun makita ng sambayan ng Pilipino na itong mga Duterte na ito ay talaga namang gahaman, ika nga, no? Sa kapangyarihan. Dahil nalalagay sila sa alanganin Bakit kanyo? Sabi nga niya Basti iniisa-isa na sila. Aba natural. May anomalya Kumbaga may nakitang hindi magandang gawain. Kaya kayo ay nasasampa ng kaso o nasisilip ng NBI o anuman. No? So dahil dito mga kababayan, kukontrahin ni Senator Cayetano, guys, ang suna ng ating mahal na Pangulo. Hindi natin alam kung bakit, pero alam po natin, isa lang ang layunin yan, is para iparating sa taong bayan na walang kwenta ang Marcos administration. Nang sa ganun makuha nila ang simpatya ng taong bayan. Ganun naman, di ba? Yung style niya. Tingnan nyo nga, yung video ni Cayetano na sinasabi, hindi daw pag-aari ni Pangulong Marcos Jr. ang Pilipinas. Kaya nga sabi natin, kailan ba inako at sinabi ng Pangulo na pag-aari niya ang Pilipinas? Hinalal siya ng bayan Kaya nga siniluklok para gampanan ng kanyang trabaho at tinupad niya naman ito. Nakikita naman natin yan. Diba mga kababayan? So, dahil dito mga beswa, sabi po dito ng Daily Tribune. Daily Tribune, Senate Minority. Sabi po ng Daily Tribune, kontra suna, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano is set to deliver the Senate traditional contrasona on Tuesday, a day after President Marcos Jr. 5th State of the Nation address, saying he want to present an alternative national agenda. Ahead of his speech, Cayetano asked the public to share the issues they want him to address, saying SONA should stand for stewardess and national agenda and called on unity rather than partisan politics. Alam nyo guys, no? Lahat ng mga sinasabi ng mga ito ay gawain nila. At alam po natin, si Pangulong Marcos Jr. walang time sa mga ganitong klaseng mga taong na walang kakwenta-kwenta, nakikipagbardagulan sa social media na ginagawa ni Alan Cayetano na na puro nagsasalita sa social media, parang nag-online selling siya no? So, kitang-kita naman since 2016, kung nakita nyo kung paano niya pinahiya ang Pangulo sa debate ng Vice President nung that time. Kaya, kahit kailan hindi mananalo ito. Oo, siguro last term na yan, mga kababayan. Alan Peter Cayetano ready to deliver kontra SONA. Nakaw, talaga na ba, no? Sabi dito mga kababayan, ng mga nagko-comment. Wait until you become Aling Petra. The senator wants to own Malacanang. Yes. Oh, not only that, guys. Ginagawa nila yan to protect the queen. Gusto nila kasi maluklok ang queen. Pag naluklok ang queen, naghahari-hari na sila. Gusto nyo ba mangyayari yung ulit? Yung nangyayari sa panahon ng ama niya? Ang daming namatay guys sa EGK. Bakit nga nakulong ang papa niya? Dahil doon. SONA, Senate okay, no Alan. Who act him? Ayan, President Kaboy.
Let's start with the alleged Taguig Ghost Project. Ayun eh. Kaya nagganyan na si Cayetano, guys. Nagganda, na, kumbaga aligaga na. Dahil nga, nasilipan siya dyan po sa anomalya sa SEA Game at sa Taguig Ghost Project. Kaya yan, Bakit? Siyempre, isisisi lahat kay PBBM. Yung mga nabubunyag ngayon, sa mga kalukuhan nila, in the past. Kasi, kaya suportado nila yung dating admin kasi hindi sila sinita. Pinabayaan lang. Hindi katulad ni PBBM, talagang sinisita nila. Kung hindi, ibig sabihin, hindi katulad ng Pangulo. Talagang sinisita. Ang mga proyekto na yan. Siya nga nagbunyag mga kababayan. Sabi nila, bangag, weak. Talaga lang. Pero dahil sa weak at bangag, may nagtatakbuhan, nagtataguan. Katulad ni Saldico, si Bato. Ang iba nakulong. Kilalang tao pa, sikat. Di ba? Presidente yan. Pabibo jud. Nis bungging, yan? After Contrasona, he was complete the BJMP agay. Senator Sona since when? And who is the first senator with a Sona? Kontra pa. It's okay if a Senate President agay. Sino daw magiging audience niya? Not me, said the cat. Di sino pa? Di mga DDS yet. The wrath of a man scorn. Alam mo guys, sa totoo lang, karma is real. Mula noong 2016, kung napanood nyo ang debate nila ni Pangulong Marcos Jr., maawa kayo guys kay Pangulong Marcos Jr. na kung paano niya ito binastos, inalipusta ang Pangulo sa harapan po ng media at sa harapan po ng publiko. Public po yun. Sobrang awa ko talaga sa kanya nung panahon na yun, sa totoo lang. Kaya nung 2000 yung panahon na yan, hindi talaga siya nanalo. Natalo si Pangulong Marcos Jr. dahil dinaya. Si Senator Alan Cayetano is now in a crucial danger zone. The NB card, malala na to. Kaya nga, ipatingin yata ito sa psychiatrist, Pero guys, I really trust the President. Alam niya na po ang mga galawan ng mga Duterte, sa totoo lang. And I know the President BBM. Diba? So, nakikita ko lang in my own opinion, sa akin mga kababayan, in my own opinion, si Pangulong Marcos Jr., alam niya na po ang galaw ng itong mga kalaban. The President, he know how to play his card talaga. Sabi ko, diba? Tahimik pero mapanganib ang galaw niyan. SP ka pa ba? Hindi na. Siyempre, road to Payatas Jail agay. Presidente yarn. Frustrated. Wannabe President? Malabo yan. Kasi nakikita ng Diyos ang intensyon ng mga ito. Si PBBM nakita ng Panginoon ang intensyon niya para sa taong bayan. Kaya siya niluklok. Di ba nagulantang ang lahat? Ilan votes? 31. Kaya naman nanalo si Sara because of PBBM. So, sinabi ng Pangulo yan dahil kilala siya. Si Sara dito rin, hindi naman kilala. Troublemaker. Yes, not only troublemaker. Talagang troublemaker. Talo pang askal. Barking everywhere. Oh my gosh. The KSP, Belen, saga continues. Delusion of grandeur. Okay. Baka kontra sa una. Huyo. Senator Ping, pabilisan mo. Pabilis na po natin ang intel. Grabe na ito. Baka ibang institusyon na pagdalhan nito. Kaya nga Gaango na Jude. Mental hospital is open. Big letter P is waiting for you as in Petra to complete BJMP. Ayan ang sinasabi natin mga kababayan Yan, si Alan Peter Cayetano. Kukontrahin niya ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. So do you think naniwala ang majority dito sa tao na ito? Of course na. Mas naniniwala sila kay Pangulong Marcos Jr. Kita-kita naman ang kawanggawa ng Pangulo, yung tulong yung kung paano sa magtrabaho. Etong mga to, kitang-kita din ng sambayan ng Pilipino kung paano nang gugulo itong mga to. O di ba? Sabi niya, ang Pangulo hindi niya pag-aari ang Pilipinas. Tulad na sinabi natin,
Kailan ba inaari ni Pangulong Marcos Jr. ang Pilipinas? May sinabi pa ba ang Pangulo na aariin niya ang Pilipinas? Of course not. 'Di ba? Gawa-gawang istorya lang ni Cayetano. Siya kaya, anong ginawa niya? Gusto niya, hawakan niya ang Senado. Ayaw pang umalis eh. Pero dahil ang Diyos ay hindi natutulog, talsik kaagad. 'Di ba? So yun mga kababayan, anong kapalagayan niyo dito? Ha? Talaga ito si Cayetano kahit kailan walang magawa sa buhay kundi pang kontra ng kontra eh. 'Di ba? God is with us, guys, and God is watching us. You know, God is watching us. Alam niya kung sino ang nagtatrabaho para sa kapakanan ng mamayang Pilipino, at alam ng Panginoon kung sino ang mga taong nanggugulo. Abangan po natin yan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Babus. God bless Philippines. Follow me and hit the button bell palagi kay updates. Okay? Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more.